Bukod sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, dagdag hamon din sa mga residente na malapit sa bulkan ang posibleng pag-agos ng lahar dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Ada. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, una nga itinaas ang signal number 1 sa timog silangang bahagi ng Albay pero hindi kasama sa inisyal ang kinaroroonan natin ngayon ang bayan ng Ginobatan. Pero Rafi, ramdam na natin dito yung medyo may kalakasang ihip ng hangin bagamat hindi pa nga umuulan dito dahil ang abiso naman ng pag-asa ay maaring bukas pa magsimula itong mga pag-ulan. At Rafi, sa anunsyo nga ng Public Information Office ng Albay, inatasan na ng ang mga LGU na tiyaking maidikas ang nasa vulnerable areas lalo na ang may mga potensyal na magkalahar flow. Kaya naman dalawang hamon ang kinakaharap ng mga residente rito bukod nga sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon at ang pagdating naman ng bagyong Ada na maaring mag-trigger ng lahar flow kung malakas ang ulan kaya nga dito sa bayan ng Ginobatan. Kaya inaasahan na ng kanilang alkalde na si Ann Onghoko na darami pa ang kanilang evacuees kapag kasi malakas ang ulan. Aagos ang lahar at posibleng malubog ang daanan sa Maninila Gali. Malulubog at masisira din ang daan pati na sa Masarawag Gali kaya ang barangay ay na-isolate. Kaya gusto ng munisipyo na ilikas na ang mga nasa barangay Maninila ngayong nagbabanta nga ang pagdating ng bagyong Ada. Lumikas din ang ilang nakatira sa bahagi ng o lumilikas din ang nakatira sa bahagi ng Ginobatan Mayon Road dahil may mga tumatagos ding lahar doon kag napupuno ang Masarawag Gali. Wala ring makadaang sasakyan dahil sa tubig na may kasamang makapal na buhangin at ang sabi nga ng alkalde ng Ginobatan ay talagang titiyakin nila na walang tao doon. Ang Philippine Coast Guard naman sa station ng Albay, sinuspindi na ang lahat ng operasyon ng lahat ng klase ng sea vessels at watercraft sa Legazpi City, Manito at Rapu-Rapu na nakapaloob nga sa initial na wind signal number 1 dahil sa parating na bagyong Ada. Nanatili naman, Rafi, sa alert level 3 ang Bulkang Mayon. Kanina bago nagliwanag, nagpakita pa nga ng aktibidad ang Bulkang Mayon na patuloy nga nasa alert level 3 dahil sa mga aktibidad nito gaya ng pag-agos ng pyroclastic materials at rockfall. Rafi, itong kinaroroonan natin, ito yung tinatawag nga na Masarawag Gali at ito yung nalulubog kapag malakas ang agos ng lahar at ang katabi nito na barangay ay nais ngang ilikas ng munisipyo para kung sakaling lumakas ang agos ng lahar ay hindi sila ma-isolate mula dito nga sa malaking bahagi ng Ginobatan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Rafi. Iyan, dun sa mga nabanggit mong lugar na posibleng maapektuhan ng lahar, gaano kalaki yung populasyon nito at meron pa bang lugar downstream na maapektuhan pa nitong posibleng lahar flow? Well, Rafi, hindi pa naibigay sa atin ng Ginobatan Municipality yung total number talaga pero ang sinasabi nila kapag itinaas sa alert level 4 itong Bulkang Mayon ay baka less than 12,000 pa ang kailangan nilang ilikas pero magdaragdag pa kung Rafi kasi ang mangyayari ang sinasabi nila sa atin kung ang potensyal ng lahar ay hindi lamang nakakonsentrate hanggang 8 kilometers, posible daw mag-reach ito beyond 9 to 10 kilometers kaya maaring baka mas marami pa doon sa bilang na yan ang mailikas. Pero siyempre tinitingnan nila at depende rin talaga sa sitwasyon, Rafi, kung magpapalakas ba ng pagbaba ng tubig na may kasama ng mga sediments ng pyroclastic materials at iba pang volcanic materials yung parating na bagyo at kaya nakamonitor ang lokal na pamahalaan sa mga latest na kaganapan at sa magiging lakas ng bagyong Ada sa pagdaan nga dito sa ating bansa, Rafi. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Ian Cruz.